Day 2, it's July 31. Hindi ako nakapagtulog ng maayos. Kasi nagtatai ako at nagsuka ako kagabi. Hindi ko alam bakit. Pero bakit naman gano'n? So hindi ako nakatulog. Buong gabi akong gising. I don't know why. Bakit ako nagkakaganto. But today is apartment hunting. Hopefully makuha ko, Lord, pinagdasal ko siya ng sobra na lang kagabi na makuha ko na yung apartment na yun because I don't wanna think about it anymore. I wanna check it off my to-do list na magwi-withdraw muna ako ng pera and then go to the apartment. Ako na yung uuna doon. Babakuran ko na siya, Lord. Bigyan mo na sa akin to. So, come with me, guys, as we navigate through life. Uy, sana maging hindi na matai yung tiyan ko. Hindi ko alam ano bang kinain ko, pero bili na lang siguro ako ng probiotic later. This is the fit, guys. Dahil tag-init, ganyan lang ang atake natin, okay? Bakit ako may sakit? So, hindi na ako nakapag-vlog, pero grabe kasi ang aking pagtatae at pagsusuka, talagang, bakit naman? Sa lahat ng araw, bakit naman? Saka first meal ko pa lang, which is itong tinapay. Ito. This one. Kasi hindi ko pa siya naubos. Parang isang slice lang yung kinain ko. Hindi ako nagugutom. Natatakot na ako. So, kanina, di ba nag-house hunting nga ako? Ang dami kong inikutan. Mainit sa Thailand, di ba? Tapos, hindi ako kumain. Alauna na hindi pa rin ako gutom. Natatakot ako kasi baka bumulagta na lang ako. So, umuwi na ako. Nung naramdaman kong nanghihina na ako, nag-book na ako ng Grab sa hotel. Tapos natulog ako. May nahanap ako. Pero, ayun nga, parang nagko-consult din ako kay Ate Bea. Sila Ate Bea yung first batch ng MSc scholar. So, tapos nga, nag-PhD na siya, di ba? Ang galing niya. So, nagko-consult ako sa kanya kung okay ba to, ganyan. Tapos tinutulungan niya ako. Sabi niya, wag mo muna i-book. Medyo mahal daw, sabi ng mga friends niya, ng mga labmates niya. So, sobrang thankful ko sa kanila kasi kung ano na lang ako kung wala sila, di ba? Pero grabe talaga ate ang aking pagsusuka at pagtatae. Hindi ko kaya. Bumili ako sa pharmacy. Wala na talaga akong vlog. Bumili ako sa pharmacy na to. Tapos ang cute kasi meron silang, what for? Reduce vomiting. When? Yan, parang fast lunch dinner. So, tinake ko siya. Medyo nag-feel better naman ako. Tapos, ang dami kong napuntahan. As in, nilakad ko lahat ng nakikita kong apartment for rent. Pinupuntahan ko talaga yan siya. Sa lahat ng naikutan ko, mayroong dalawang nagbigay sa akin ng food. As in, eto, binigyan niya ako ng water. Sabi ko, is this free? Kasi, baka magbayad pa ako. Kasama nito. Tapos, hindi ko na nga kinuha kasi nga mamaya pabayarin pa ako. Sabi niya, no, you take this. Hindi ko naman kinuha yung kanilang apartment kasi 9,000 yung kanila. Binigyan niya ako. Tapos, nagtatanong na naman ako ng isa. Sabi ko, do you have available apartment? Sinubukan niya talaga akong kausapin. Google Translate lang kami. Alis na ako, tinuro niya sa akin yung bahay kung saan mayroong apartment daw na 5K lang. Pero pinuntahan ko, medyo sketchy siya. Ayoko, natatakot ako. Tapos, paalis na ako. Sabi niya, wait, don't leave yet. Tapos, binigyan niya ako ng pagkain. As in, niluto niya. Sabi niya, what do you want? Sabi ko, no, it's okay. I'm fine. Sabi ko, okay, anything. Tapos, binigyan niya ako nito. Alam niyo kung ano? Parang quesadilla. Kita niyo? Ayan siya. Pero hindi ko siya makain kasi hindi ko talaga kayang kumain. Like, hindi ako nagugutom. Tapos, pag, naamoy ko nga, nasusuka na naman ako. So, nasayang ako sa food. Pero, sobrang na-appreciate ko kasi sobrang helpful nila sa akin. Lesson learned. Maraming taong tutulong sa'yo. Wow! I'm leaving this hotel tomorrow before daw ang 12. For 12 daw ang check-out. Tapos makikita muna ako kay Ate Bea nag-offer siya. Thank you po talaga. Nahihiya ako pero tanggapin ko na kasi ang funds hindi pa nadating. Thank you, Lord. Natapos na ang agenda. Nakapaghanap na ng bahay. Waiting na lang na lumipat. Excited na ako mamili ng mga gamit ko. We're gonna make it homey and chill so that you guys can visit me there. Wow. Medyo nagiging better na ako. Kanina parang nilalagnat nga ako eh. Sorry, hindi ko na kayo nasama sa house hunting ko. Pero grabe kasi din ang init ng ulo ko kasi mainit, di ba? Alas 12 yun, naglalakad ako doon. Tapos, masama ang pakiramdam ko. I'm so happy. Pinagdasal ko yung place na yun. Na sana ma-settle ko na siya. Kasi ayoko na mag-isip. Ang hirap maghanap ng
ng tirahan. Like, sobrang hirap. Buti yung friend ni Ate Bea, si Ate Chain, marunong siya mag-Thai. So, mas madali ang communication kasi grabe ang language barrier, guys. Ngayon lang ako nagtatagalog. See you guys tomorrow. Baka hindi ako makapag-vlog masyado since makikitira nga lang ako. But I'll try my best. Mag-insert na lang ako clips ng mga kinuhanan kong video ng rooms. Yan, bye! Wake up! It's the first of the month! Day 3 na, guys. It's August 1. And we're moving out of this hotel. We're gonna transfer to another hostel. Kasi, dapat ito pa din. Pero, ang mahal niya kasi. So, lumipat tayo dun sa medyo mura. Kasi bukas na ako magta-transfer dun kay Ate Bea. She's so kind to invite me there and stay for a while. So, ngayon, we're gonna fix the things and then mamaya pupunta tayo ng mall to look for things to buy. I'm feeling better now compared to kahapon na nagsuka-suka. Hindi na ako feeling ganon. I'm more, ganyan. Look at the chaos here. Ayan. So, mag-aayos tayo ng gamit. As you can see. Kasi nga, maglilipat tayo. Makalat siya. The bed looks like that at the moment. Guys, guys. Huwag niyo na akong i-judge. Bahala na kayo dyan. Cause I'm cool. Ang lakad ng tripod ko. I love it. Pwede na akong mag-vlog anytime, anywhere, any day, any moment. Guys, bumaba na ako to have my coffee. Ito sa hostel na to, may libreng coffee. It's so cute. This is good for its price. I'm gonna work on my stuff. Ito yung coffee ko. Coffee and cookies yung libre sa kanila. Diba? Sulit. Parang naka-sale yung Union Bank Visa. So, very, very sulit siya, guys. Sa Google Calendar ako for 2 hours. I plotted every schedule. Meron akong Google Calendar for everything. It's so fun doing it. 2 hours ko siyang ginawa. And now, mag-check out na tayo kasi 11:29 na and before 12 daw yung check out. So, lilipat tayo ng panibagong Acoms. 2 p.m. pa yung check-in doon. So, pupunta muna ako ng mall. Bibili ako ng SIM card. Maghahanap ako ng mga anik-anik. Nag-alarming ang kasi ko na mag-check out. Biniigit ba? Hindi naman pala. Yung kinabahan ako yung keyboard ko. Okay na. This one's okay na rin. We just have to lock it. Hingal na ako. Ay, hirap mo buhay. We're done. Everything's set. Alis na tayo then. We're gonna go to the mall. Ito ang aking fit check. Good job, Lau! Guys, I'm here na sa Central World. Gusto ko sana Thai food pero sa labas yun. So mamayang gabi ko na lang yung gagawin. Pero nakita ko kasi yung yakiniku tapos excited ako. We're gonna eat! Ito na muna yung celebration ko cause congrats to me, I'm here now and I survived. Kasi nga nagtae-tae ako kahapon. So, ikain natin yung hindi ko nakain ngayon, ay kahapon. So, yung in-order ko is yung Karubi set. Ayan, we're waiting lang. Bibili ako ng matcha. Tapos, magtitipid na tayo from then on. Okay, hindi na tayo bibili ng pagkain. Charos. Naghanap ako ng supermarket, pero mas mura daw sa Big C. Let's see. Ang saya!
Kaya nasa Thailand na naman ako. Ang sayang. This is our food. 100 grams lang because I'm alone naman. The beef. Oh my God! Yeah! Seaweed soup and then kimchi. Rice. O, lagyan natin siya ng salt. Paano ba to? Ah, ganun. Baliktad. Ganyan pala. Luto na. Ah! I think lutuin ko muna lahat. Sarap talaga, Lord. Thank you. Sarap. Try ko sinawsaw sa sea salt sauce. Not my type. Oh, hindi. Okay din. Ang saya ko here kasi wait lang. May Lego store. Miss ko na yung jowa ko tuloy. Na-realize ko, guys, na I'll be more comfortable vlogging here cause iba yung lengguwahe nila so hindi nila ako maiintindihan. Unless may makasalubong akong Pilipino, pero dead man ilan lang ba ang Pilipino dito, di ba? Ma-full blown ng ating vlogger era here. Kasi kaya ko nang magsalita nang walang nakakaintindi sa akin at walang nag-judge sa akin. Kasi hindi ko lahat sila kilala. Dahil mas sa bashers. Andito ako ngayon sa Big C. Naghahanap ako ng mga appliances. Primary na hinahanap ko is plancha. Ito daw yung pinakamurang shopping center here. Ayan o. So, iniisip ko, ito na lang bibilin ko kasi ito yung pinakamura. Kailangan ko magplancha ng damit. Kasi yung ate ko galit na galit sa akin pag hindi naka-plancha yung damit ko. Tapos na-realize ko recently na, oo nga, pumapangit yung tao pagka hindi maganda yung suot niya. So, dapat plakado tayo pag umaatake, ganon. After nyan, ang sunod kong priority na bilhin is lutuan dahil plano ko magluto ng magluto. Naisip ko kung yung bibilhin ko is yung, alam niyo yun, yung parang ganito. Yung parang pwede kang basta yung electric, tas all-in-one, parang pwede ka magprito dyan, tas dito, mag-steam ka dyan, ganyan. This one is $399. Pero I'm gonna get a bigger one, like ito. Or, isang ganito, induction cooker, tama ba? Or electric cooker. Ang presyo niya is $600. Tapos, bibili na lang ako ng mga kawakawali. Para mas mabilis yung electric cooker. Oo, mahal. Baka mahal na brand to. Tefal? Ewan. Feeling ko mas mura sa Shopee. Kasi may Shopee daw here. Baka mag-Shopee na lang ako. No? So, habang nag-iikot, mas lalo ko nare-realize yung mga kailangan ko sa buhay. Kasi wala pa akong kutsara. Ganyan yung price, Lawrence, for your reference. Pero inisip ko rin, mas maganda if fully nakalipat na ako dun sa lilipatan ko before I buy stuff. Tsaka wala pa yung pera, no? Si Char! Mga aso ko. Guys, nakarating na ako sa food section nila. Yan ang saya ko kasi ang dami. Na-imagine ko na yung future self ko. Na-imagine ko na yung future self ko cooking. Paggawa ko kay ChatGPT ng meal plan. Make me a meal plan that is budget friendly. Tapos yun yung gagawin kong basihan pag mag-grocery ako. Hello. Hindi, ayoko na nga makipag-eye contact kasi nahihiya ako. Lagi silang nagbabaw. Pero gusto ko yun sa palengke. Parang mas feel ko pag sa palengke. Feeling ko mas mura. Pero ngayon ay nandito tayo para mag-canvas. Kasi ang bibiling ko lang ngayon ay plancha ng damit. Ito. Ay, mga sushi. Ay, hindi. Tinan nyo. Mga ready-to-eat meals. Nice. Pwede pala kang bumili here. Ito ang presyo ng bilihin. Yan. Pwede na, I think. Ayan o. Ito chicken. Chicken is 75 baht per kilo. Puro ang laki.
birthday part. Excited na ako sa cooking. I will make healthy meals for myself. Mommy, pag napapanood mo ito, mapaproud ka sa akin kasi naluluto na ako. Ito, giniling. Giniling ba to? Oo, giniling. Ayan o. Pork mince. Yung ref daw, hindi pa included dun sa titirhan ko. So, kailangan kong bumili ng ref. Siguro hahanap ako sa marketplace ng ref. Mas mura siguro dun. Ito may mga shabu-shabu. Kita niyo ba yung presyo? Bahala na kayo mag-post. Kung may manunood. Ay, wow! Hala, excited na ako. Mga grocery is when I get my own place na. Which is August 15 pa ako pwedeng mag-move there. So for now, chill lang muna tayo. Mga grocery here. Yan. Ang daming tao legit. Hi guys, it's kakauwi ko lang. Dito na ako sa panibago kong hostel. Grabe ang pinagdaanan ko today kasi ikwento ko na lang mga nangyayari habang kumakain tayo ng bread. Ito na yung dinner ko guys. Bumili ako ng SIM card. Yung binili kong SIM card is worth 2,800 baht. 100 gig per month for 1 year. May mga sugat ako, hindi ko alam bakit. Tapos ate ko, kaya nga pala silang pinamimigay na shopping bag. So, after ko bumili ng plancha, umuwi na lang ako para ihatid yung plancha. Lilipat na ako dun sa panibago kong hostel, which is ito. Kasi I'm living in a shared room. Yung mga kasama ko sa room is maingay sila, so nandito ako ngayon. Asan yung phone ko? Oh my God, asan yung phone ko? Anyway, wala akong mabook na Grab. Una, in-accept niya. Tapos, nilagay niya arrive. Pero hindi pa naman siya nag-a-arrive. Nagpanic na ako. Lumabas na ako ng hotel. Binit ko na yung bag ko. Ang bigat ng tas wala ka pa pala. Nakakaloka talaga. As in, nakakaloka siya. Yung second is, tinanggap niya. But then again, sabi niya, stuck daw siya sa traffic. So, ayun. So, i-cancel ko daw. Sabi ko, no, you cancel. Because, ako yung mahihirapan if ako yung nag-cancel. Inisip ko, 3 yung luggage na dala ko. Dalhin ko muna yung 2, tapos balikan ko yung isa. Kasi 14-minute walk lang siya from my original hostel to here. Hindi pala. Ang hirap mo buhay. Hirap ako. Buti nag-offer si Cedric, yung kabatch ko. Tutulong na lang siya magbuhat. Yun pala kasi, hindi nabatan kong hostel. 10th floor siya. Yung elevator hanggang 9 lang ate. Awang-awa ako sa sarili ko. So, hirap na hirap ng ate mo. Bot ko yung mga bag. Ang likod ko. Pero bukas nilipat na ako kay Ate Bea. Sana pala din na ako nagtipid kasi talagang ang sakit ng likod ko, ate. Tapos ang tigas ng higaan here. Okay lang. Nakakaraos din ako. Meron akong plancha, tsaka meron akong data. 100 gig per month. Happy naman ako, pero kung nahihirapan ako talagang sasabihin ko talaga, ayoko na. Pero in reality, hindi naman. Gusto ko bumili ng ganito, beanbag sa apartment ko. Good morning, people of the world. It's August 2 na. And I'm here sa hostel pa din. May ganyan siya, pero maliwanag. So, hindi nyo makikita. Pero ito yung hostel. Ito yung common area. May mga freebies dyan. Yan yung mga naiwan na gamit or food ng mga nagtira dito. Tapos, if gusto mo kumuha, get ka lang dyan. So, kumuha ako ng, may pa-freebie din silang coffee and Milo. So, kumuha ako. 7 a.m. pa lang here and I will work. Experience naman is quite nice. Hindi naman pala siya scary. First step ko kasi living with people I don't know. I mean, not living naman, but matulog with them. Milo muna tayo, guys. Cheers! Sarap pag libre. Siguro mamaya bibili akong food. Ganito ako gusto ko ng beanbag na ganito. Kasi nag-a-adjust siya sa form mo. So, ang saya niya. So, uupo ka na lang. Wala ka nang iisipin. Siya na mag-iisip for you. Wala akong agenda for day 3, pero lilipat na ako kay Ate Bea later. Bye. Hello guys. 8:30.
na bibili na tayo ng food. So, ito yung nilakaran namin kahapon. Sinasabi ko sa inyo, hagdan muna. And then, saka ka pwedeng mag-elevator. Meron daw ongoing rally, sabi ni Doki. So, mag-ingat daw kami. First floor. Yeah. Sabi yung pagkagulat ko nung nalaman ko na, oh my God, hagdan? Naghahanap na lang ako ng 7-Eleven because I don't trust my stomach yet. Kasi makikita nyo, ang lala ng traffic. Yun siya kalala. It takes so much time to commute from point A to point B na dapat sana 10 minutes lang. Or it will take you 20 minutes. Daming pulis, kinakabahan ako. Baka dapat hindi ako lumabas today. Uy, ang daming gandang damit. Wala! Ayun yung 7-Eleven at sa kapilang kanto. Paano yan? Ayoko tumawid. Ilan layo na nang narating ko para sa pagkain ko today. Oh my gosh! Padpad ako here. Ang galing, no? Kasi mga hand gestures lang, gets na natin ang isa't isa. So, bumili ako ng eto. Stir-fried pork topped with fried egg. Yun na ang aking dinner / whatever. Siguro bababa ulit ako later to try again. 65 baht siya. Guys, update. It's 11:38 p.m. Yung binili kong food kanina, 70 baht pala yun. Kasi may fee pagka-take out. I-take out ko siya binili. Ate ko, sobrang anghang. Ang lala. As in, legit anghang. Kita niyo ba yung mga crumbs? Ayun o, yung crumbs ng sili. Tapos yung mga buto-buto ng sili. Talagang andyan siya. Parang binuhusan siya ng buong sili. Kulang na lang talaga gawing sili na yung bunganga ko. Hindi nga ako maanghang. Nakalimutan ko sabihin. Bumili na lang ako nito. Chicken something. Ayan, yan yung lunch ko mamaya. Kapagod. So, waiting na lang ako mag-chat si Ate Bea na pwede na akong lumipat din sa room niya. So update din sa apartment hunting natin. Meron na tayong apartment. Nandun most ng scholars. Very thankful ako kasi nakahanap na ng apartment date move-in na mapapakanta siya by August 15. So, nandito na, I have to wait until August 15 para makamove in ako doon. And nag-offer nga si Ate Bea. Doon naman siya nakatira na. Lilipat ako doon later. Ayan na yung mga luggage ko. Yung 3. Tomorrow wala pang pasok. August 4 mag-start na ako ng class. Yan, excited na me. Pa-check out na ako. So, explain ko sa'yo kung paano ko bubuhatin yung bag. Tignan nyo na lang ako maghirap. Ganon. Unahin natin to. Ay. One. Second. Ang bigat ate. Akala ko, Diyos ko Lord. Alam niyo kung alam ko lang na ganito yung pagdadaanan ko, sana nag-extend na ako dun sa original kong hostel. At hindi na ako ganda hirap-hirap dito, te. Ito easy lang to. So the lesson here is, kung nagtitipid ka, baka hindi ka talaga nagtitipid. Kasi, had I known na ganito, hindi na ako nag-book dito, okay? May ganito pa ako, guys. Ang lala talaga, ang lala. So, ito yung struggle of living alone, doing things alone. You struggle alone talaga. Alam nyo, na-realize ko rin yung difference ng investing in a good quality luggage. Kasi ito, di ba yung American Tourister, sobrang smooth, easy glide. Ito talagang ang hirap talaga buhatin. Grabe. So, invest in good quality. Again, ang lesson for today is, kung nagtitipid ka, baka hindi ka talaga nagtitipid. Kasi hindi siya tipid. Kasi, if mahal siya, you're investing in quality. 2 out of 3. Hila ate. Last one, guys. Oh, shit. Oh. Mamamatay pa. Okay, 3 out of 3, guys. Ang hirap. Basta na-gets niya na yung feel nung pag-explain ko kung paano yung frustration ko when I found out na maghahagdan ako.
Akala mo hindi mo kayang gawin. Kaya mo, mas mag-isa ka lang. Yun lang, bye. Eto, siguro iniisip nyo, hindi naman ako naiihirapan kasi nakakapag-vlog na ako. Pero ganito po siya dali. Hello. Bye. May isa pa tayong struggle yung hagdan dyan. Watch me, guys. Tan tan. Tananana. Kita na? Kita na? Yung tatlo. Bababa natin na. Isa-isa. Second. Meron pa palang isang hagdan. Yung steps dyan. Shit! Ayan na siya, guys. Congrats to me. Ang lala, diba? I wasn't prepared for this. Pero na-expect ko naman na may ganitong scenario. Anyway, akala ko hindi ganito kalala. Jisoo Life, lifesaver. Yan lang. Wait, book ako ng bolt. Guys, oh my God! Wala, yan na yung elevator. Wait lang. Ang bilis ng pangyayari, guys. Oh my God. May bahay na ako! May apartment na me! No, paid. Okay, meron akong contract. Hindi na ako palaboy, guys. Ang galing. Ang dami nangyari. So, sabi ni Ate Bea, di ba pinatuloy nga muna ako ni Ate Bea? Sobrang thank you talaga to her. So, sabi niya, umalis kasi si Ate Bea ngayon. So, sabi niya sa akin, itanong ko daw kung pwede na ako makakuha ng access card dun sa office. So, mga 4:30 p.m. bumaba na ako kasi bibili ako ng dinner para maaga yung dinner ko. Tapos, dumaan ako dun sa office ng apartment na to. Tapos, sabi niya sa akin, ay, gag, hindi pala ako umaandar. Hindi pala ako umaandar. Oh my God. Kaya pala sabi ko, ba't ang tagal ng elevator? Anyway, punta na ako sa may access card. Tapos sabi ko sa kanya, hi, is it possible if I get my access card now? I already paid the reservation. Kasi may reservation na ako dito. Ang move-in date ko dapat is August 15. Pero yun, so nung nag-ask na ako, pwede na ako nakita, nandun mismo yung may-ari, sakto. Tapos sabi niya sa akin, 903 kasi yung dapat kong apartment. Sabi niya, I already have a room available for you right now. You can move in right now. Tapos I was like, wait, nandito na tayo sa apartment. This is me and my new apartment here in Thailand. Got my apartment now. I'm not homeless anymore.